Kamusta? Mahal kong kapatid, naway sumainyo at sa inyong pamilya ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos, lalo na sa mga oras ng panalangin. Nabuo natin dito ang malaking kadena ng pananampalataya at pag-asa. Lahat ng ito ay dahil hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon, kundi tungkol lamang sa isang relasyon na maaari mong magkaroon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, salita lang ang tinatalakay ko, ang salitang nagbago ng buhay ko, na sigurado akong magbabago rin ng sayo. Amen? Naniniwala akong lahat ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya kung nandito ka ngayon, nakikinig sa salitang ito, kung nandito ka para tumanggap ng panalangin, tandaan mo na pinapagana ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Mahal ka niya. Pinatunayan niya ito nang ipadala niya si Jesus upang mamatay sa krus. Ngayon, may maganda siyang plano para sa iyo. Kailangan mo lang sumunod kay Jesus. At doon, sigurado, magiging masaya ka, matagumpay. Isang taong may layunin at kabuluhan ng buhay. Purihin ang Diyos. Kung ikaw ay nandito sa unang pagkakataon, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking channel. I-click mo lang ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video. Sa tabi nito, may lilitaw na kampanilya. Pakinggan mo, kailangan pindutin mo ang kampanilyang iyon at pagkatapos ay piliin mo. Piliin ang lahat para makatanggap ka ng notification sa tuwing may bagong video ako. Ayos? Bago tayo magsimula, pakilagay sa komento ang iyong pangalan at isulat, Panginoon, baguhin mo ang aking buhay ngayon. Amen? Tiwala ako na may gagawing himala ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, babasahin ko ang bahagi sa unang kabanata ng sulat ni Santiago. Tingnan ninyo ang nakasulat. Mga kapatid, tandaan, maging handa makinig, mabagal magsalita at magalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng katarungan ng Diyos. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Gusto mo ba na ipagtanggol ng Diyos ang iyong mga laban? Na ang Diyos ang gumawa ng katarungan para sa iyo? Dapat mong maunawaan na hindi kikilos ang Diyos kung ikaw mismo ang gumagawa, lalo na kung palagi mong ipinagtatanggol ang sarili mo. Kung pilit mong inaangkin ang hustisya, hindi kikilos ang Diyos. Ipagkatiwala mo ang iyong landas at magtiwala sa Panginoon. Basahin mo sa bahay ang awit 37 para makita kung paano ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga anak at kung gaano siya interesado maging tagapagtanggol at tagapagbantay natin. Mga kapatid, marami ngayon ang galit at ipinaglalaban ang karapatan pero hindi nagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi ko ito dahil imposibleng dumaan ka sa buhay na ito nang hindi ka nakakaranas ng kawalang katarungan. Mga kapatid, kapag nakakaramdam tayo ng kawalang katarungan, mabigat sa loob at parang pinagtaksilan tayo. Kaya gusto nating ipagtanggol ang sarili gamit ang sariling lakas. Naalala mo ba si Apostol Pedro nang ipagkanulo si Jesus ni Judas? Inaresto siya ng mga Romano. Lumapit si Pedro at pinutol ang tainga ng isang sundalo. Nais niyang maghiganti. Mabuti ang kanyang intensyon. Gusto niyang protektahan ang guro, pero hindi nagustuhan ni Jesus ang ginawa ni Pedro. Kaya mga kapatid, kailangan nating maintindihan na may mga bagay na hahayaan ng Diyos at hindi natin dapat pakialaman. Hintayin natin siya nang may pagtitiyaga at paniniwala na siya ang ating tagapagtanggol. Mga kapatid, kamakailan dumaan ako sa mahirap na sitwasyon. Kailangan kong palitan ang 4 na gulong ng aking sasakyan, kaya dinala ko ito sa isang talyer. At sinabi sa akin ng lalaki na nag-asikaso sa akin ang eksaktong halaga ng pagpapalit ng mga gulong. Kasama na raw ang alignment at balancing. Mga kapatid, ayos lang naman. Habang pinapalitan niya ang gulong, napansin niyang baliko at hindi naka-align ang mga ito. Alam mo naman ang mga kalsada sa Brazil, di ba? Maraming lubak dito kaya nadaanan ko talaga ang ilan. Inaamin ko, pero hindi sinabi ng lalaki na may dagdag bayad. Nagtanong siya, pwede ko bang i-align ang mga gulong na to? Naisip ko, bayad na ako sa alignment at balance. Akala ko kasama na sa bayad. Pero nung magbabayad na ako, mga kapatid, siningil nila ako ng higit pi1,000 at 500 bawat gulong na hindi naka-align. Mga kapatid, nagulat talaga ako. Napakalungkot ko noon kasi pakiramdam ko ay naagrabyado ako. Hindi sinabi sa akin ng lalaking iyon yung dagdag na bayad. Pakiramdam ko ay ninakawan ako kasi sobrang taas ng singil.
Kaya lumapit ako sa manager para mag-usap at hindi ako mahilig makipagtalo. Ayokong pumasok sa diskusyon. Pero kinailangan kong magsalita. Kuya, hindi ka naging tapat. Mali ang ginawa mo. At sa madaling salita, mga kapatid, nagtagal kami doon na nagtatalo. Salamat sa Diyos, hindi ako sumigaw. Sinabi ko lang na hahanapin ko ang karapatan ko. Pero mga kapatid, pag alis ko roon, naisip ko, paano kung ang tao dito ay hindi matino, madaling ma-stress, o hindi nagpapalampas ng pambabastos? Alam mo ba kung anong pwedeng gawin niya? Pwede siyang bumaril doon. Pwede siyang makipag-away sa taong iyon. Mga kapatid, madalas tayong mawala ng pasensya sa maliliit na bagay. Ngayon, isipin mong niloko ka at alam mong mali ang ginawa ng iba. Mga kapatid, sa ganitong oras natin kailangan humingi ng tulong sa Panginoon. Sa ganitong oras, hindi natin dapat hayaang manaig ang galit sa ating puso. Sinasabi ko ito dahil maraming sitwasyon na nagpapagalit sa atin. Pwedeng pabaya sa kalsada, hindi makatarungang katrabaho o pagtatalo sa pamilya kasama ang mahal sa buhay. Mga kapatid, lahat tayo ay dumadaan sa mga ganitong sandali sa ating buhay. Mga sandali ng kawalang katarungan na sumasakit sa ating puso, na nagpapalungkot sa atin. Pero kailangan nating matutong ipagkatiwala ito sa mga kamay ng Panginoon. Amen? Ipaglaban ang iyong karapatan bilang mamamayan. Pero huwag makipag-away kahit kailan. Huwag hayaang pumasok ang paghihiganti sa puso mo, lalo na kapag mainit ang ulo mo. Gagawin ng demonyo ang lahat para umakto ka ayon sa emosyon. Kaya mag-ingat ka, ayos ba? Maraming babala ang Biblia tungkol sa galit. Sa Efeso Kabanata 6, hinihiling ng Diyos na huwag tayong magkasala kapag nagagalit. Sa Kawikaan 29 sinabing, ang matalino ay kontrolado ang galit, samantalang ang mangmang ay nagpapadala. Kaya huwag tayong magpaloko, mga kapatid. Ang galit ay hindi lang kasalanan na naglalayo sa Diyos, kundi nagdudulot din ng pisikal, emosyonal at espiritual na problema. Mga kapatid, ang galit na hindi natutugunan o hindi naayos ng maayos ay maaaring magdulot ng sakit sa puso. Alam nyo ba yon? Mga problema sa pagtulog, pagkabalisa, depresyon, at higit sa lahat, maaari nitong sirain ang relasyon natin sa mga taong mahal natin at bahagi ng ating pamilya at mga kaibigan. Kasama rin ang mga kapatid sa pananampalataya. Ayon sa Biblia, may mga pagkakataong nagsasakdal ang mga kapatid sa simbahan laban sa isa't isa at dinadala sa korte ang kanilang kaso. Dahil di nila kayang ayusin sa pag-uusap, hindi maganda ang relasyon nila. Kaya ang tanong, paano natin haharapin ang galit ng nagbibigay karangalan sa Diyos at nagpoprotekta sa ating kalusugan at relasyon? Pwede naman akong magsalita rito ng magagandang teorya, tulad ng mahalin ang kapwa o ibigay ang kabilang pisngi. Pero alam nating hindi ganoon ang realidad. Totoo, gaya ng sabi ko, tao tayo na may emosyon, lalo na pag nagagalit. Hindi isang pangmotibasyong linya, hindi isang bersikulo sa Biblia ang makakapag-alis ng ganitong damdamin. Sa akin, hindi ganoon gumagana. Alam kong dapat kong labanan ang damdaming ito. Alam mo ba ang pinakamabisang paraan? Ang pagbasbas sa taong iyon. Mga kapatid, grabe ang pinagdaanan ko, kaya naisip kong dapat managot ang mga taong ito. Nagsimula rin akong makaramdam ng sama ng loob. Madalas nating maramdaman na ito'y katarungan. Pero sa totoo lang, nais lang nating gumanti at pagbayaran ng tao ang nagawa niya, pati ang sobra pa roon. Pero kapatid, napaisip ako, ang mga taong iyon ay espiritual na bulag. Walang Diyos sa puso, binibigyan si Satanas ng puwang, sakim at nagnanakaw sa kapwa. Pagkaalis ko sa talyer, nag-Google ako at nalaman kong marami palang nagrereklamo at nagbabalak magsampa ng kaso laban sa kumpanyang iyon dahil sa panloloko nila. Mga kapatid, kailangan nating maging iba. Kailangan nating kumilos gaya ng gagawin ni Jesus. At alam mo ba kung paano si Jesus kapag kinokritika siya ng mga tao, kinukutya siya o ginagawan siya ng hindi tama? Ipinagkakatiwala niya sa Ama dahil alam niyang ang paghihiganti ay sa Panginoon, hindi sa atin. Amen? Siyempre kapatid, hindi naman ibig sabihin na magpapakatanga tayo. Kung niloloko ka, lumayo ka na lang. Kung kinakailangan, pumunta ka sa pulisya, sa presinto, ipaglaban mo ang iyong karapatan, pero huwag kang kumilos ng sarili mo lang. Huwag kang maghiganti gamit ang sarili mong kamay.
Ilang tao ngayon ang nakakulong dahil hindi nila nakontrol ang galit at ginawa ang gusto nila ayon sa emosyon. Ngayon, inaani nila ang mapait na bunga. Ang pinakamagandang payo ko ay labanan mo ang galit mo. Ituon mo ang pansin sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Mga kapatid, may mga taong walang mawawala, pero ikaw, marami kang pwedeng mawala. May pamilya at buhay ka kasama ang Diyos. Kapatid, ayusin natin isip natin at huwag pansinin ang sabi ng iba. Ayos ba? Naalala ko yung kwento kung saan nakita ni David si Goliath na hinahamon ang hukbo ng Israel. At pagkatapos, nagsimulang magtanong si David kung ano ang mangyayari sa sino mang makakapatay sa higanteng iyon. May nagsabi roon, David, pararangalan ng hari ang sino mang makakapatay sa higanteng iyon at maaari niyang mapangasawa ang anak ng hari. Hindi na siya at ang kanyang pamilya magbabayad ng buwis sa Israel habang buhay. Na-excite si David noon kasi naisip niya, matatalo ko ang higante dahil kasama ko ang Diyos. Pero, mga kapatid, ayon sa Biblia, napansin ni Eliabe na interesado si David sa labanan at may mabigat siyang sinabi pagkatapos. Ginamit siya noon ni Satanas. Alam mo ba ang sinabi niya kay David? David, mapagmataas ka. Masama ang puso mo. Umalis ka na. Mga kapatid, alam niyo ba ang ginawa ni David? Di niya pinansin ang mga salitang iyon at nagpatuloy na nakatutok sa labanan. Nakatutok siya sa nararamdaman niyang mensahe ng Diyos at hindi pinansin ang kapatid. Alam mo ba kung bakit sinabi ng kapatid niya na masama ang puso ni David? Alam ni Satanas ang plano ng Diyos at kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kamakailan, sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel, pumili ako ng isang lalaking ayon sa aking puso mula sa lupaing ito. Amen mga kapatid. Tingnan nyo, si David ay lalaking ayon sa puso ng Diyos pero nainggit ang kanyang kapatid. Sabi ng kapatid niya, David, masama ang puso mo. Mga kapatid, napaka-absurdo at hindi makatarungan ang paratang na ito. Hindi pinansin ni David dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Sa parehong paraan, kung ayaw mong manaig ang galit sa puso mo, alisin mo ang atensyon mo sa mga sinasabi ng tao laban sa iyo at simulang makita kung ano ang higit pa roon. Ginagamit ni Satanas ang bibig ng tao para hilahin ka pababa at panghinaan ka ng loob upang hindi mo magawa ang kalooban ng Ama. Amen? Si David ay nag-alala na mapasaya ang Diyos at dapat mo ring alalahanin iyon. Kung may nambastos sa iyo sa trabaho, ipagdasal at pagpalain mo ang taong iyon kahit pa sumingit siya sa trapiko. Mas mahalaga ang pisikal, mental at espiritual mong kalusugan kaysa makipag-away sa taong iyon. Madaling magpadala sa emosyon ang tao at nakakagawa ng mali, mga kapatid. Mag-ingat tayo, huminga ng malalim, magdasal. Dahil sa panalangin, pinapakalma ng Diyos ang puso mo. Inaalis niya ang masasamang isipin ng galit, poot at paghihiganti. Ayos ba? Kaya magdarasal tayo ngayon. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at ituon natin ang ating sarili sa Panginoon. Sigurado akong mararamdaman mo ang gaan pagkatapos ng panalangin na ito. Angkinin mo, ayos ba? Pakinggan mo ako. Ang Espiritu ng Panginoon ay narito. Kapag hinipo niya ang iyong puso sa panalangin, lalayo ang kasamaan sa iyo at sa pamilya mo. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, narito kami sa iyong harapan muli. Salamat aking Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aalaga. At Panginoon, aminado kami na madalas kaming nagagalit sa mga tao at sitwasyon at nauuwi ito sa galit sa aming puso. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa aming makasalanang kalikasan. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil madalas naming nakakalimutan ang lahat ng natutunan namin kay Jesus at kumikilos kami na parang demonyo. O Panginoon, tulungan mo kaming mapuno ng kapayapaan, pag-ibig, biyaya at habag. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso, Panginoon, na malinlang ni Satanas, na dayain niya kami. Panginoon, nais naming tularan si David na sa kabila ng pang-iinsulto ay nanatiling nakatuon sa paglutas ng problema at paggawa ng kalooban ng Ama. O Diyos, bigyan mo kami ng karunungan at pagkilatis para makilala namin ang tunay naming kaaway. At ang iyong salita, ang laban namin ay hindi laban sa tao, kundi kay Satanas at mga demonyo. Panginoon, naniniwala ako na binibigyan mo kami ng espiritual na pagkilatis. Hindi kami magpapadala sa bitag ng kaaway na nais kaming maghiganti,
hindi magpatawad at mawalan ng pagmamahal. Ama, alam kong binibigyan mo kami ng lakas ngayon. Malalaki ang mga kawalang katarungan na naranasan ng kapatid na ito, lalaki man o babae. Oh, Diyos ko, nararamdaman ko dito sa aking puso. Ama, ang babaeng ito ay nararamdaman ang sakit ng pagkawala. Ang babaeng ito ay nararamdaman ang sakit ng kawalang katarungan. May mga tumutol sa kanya at nagsalita ng mga hindi tamang bagay na walang kaugnayan sa kanyang pagkakakilanlan. Panginoon, ngunit sa sandaling ito, Ama, ako'y nananalangin para sa taong ito at hinihiling ko sa iyo. Alisin mo ang lahat ng sugat sa kaluluwa, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng kalungkutan, lahat ng dalamhati. O Panginoong Hesus, tulungan mo ang babaeng ito magpatawad. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang ito. Gawin mo kaming katulad ni Hesus na kahit nakaranas ng kawalang katarungan, nagbalik pa rin ng pagmamahal at pagpapatawad. O, aking Diyos, pinagpapala ko ang taong ito ngayon. Ama, ang taong ito na madalas nakakaramdam ng kalungkutan, Ama, dahil madalas siyang inaakusahan, Ama. Ang taong ito, madalas ay naloloko. Nakikita siya bilang isang tanga, isang mahina sa harap ng ibang tao. Pero, Panginoon, alam ko na hindi ganoon. Sa totoo lang, siya ay isang mandirigma. Siya ay isang mandirigma sa iyong mga kamay. Panginoon, aking Diyos, ipagtanggol mo ang aming mga laban, Ama. Ingatan mo ang aming buhay laban sa masama, Ama. Ilayo mo kami sa mga taong gusto lang samantalahin kami. Iyan ang aming hinihiling sa iyo, aking Ama. Bigyan mo kami ng lakas laban sa kasamaan, laban sa kasalanan, at patatagin mo ang aming pananampalataya at ang aming espiritual na buhay. Ama, nagpapasalamat ako sa pangalan ni Hesus dahil sa mga himalang nangyari dito. At nawa, Panginoon, aking Ama, alisin mo ang lahat ng sakit sa katawan ng taong ito. Lahat ng karamdaman ng kaluluwa, ng espiritu, Ama, lahat ng damdamin ng pagtanggi ay mawala sa pangalan ni Hesus. Pinalalayas ko ang lahat ng demonyong bumabangon dahil sa mga puwang na ito at sa mga taong may mapapait na alaala. Kinokondena ko ang lahat ng kasamaan laban sa mga buhay na ito. Panginoon, linisin mo ang aming puso't isipan. Para sa iyong kaluwalhatian, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.